Marami po tayong mga kababayang nalululong sa paninigarilyo at ang nakakabigla ho ay marami sa kanila nasa murang edad pa lang daw na nang simulan yung peligrosong bisyo na yan. Kaya naman nakakabahala rin po, syempre lalong-lalo na nang meron po kaming madiskubre dito sa On Call. Isang tindahan sa Cavite kahit na menor de edad, binibentahan po ng sigarilyo. Naritong report. Noong nakaraang linggo, March 4, nakuha na ng on-call ang tindahan na ito sa Bacoor, Cavite na nagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Unang pinagbilhan ng batang lalaki na ito na nasa edad 15 taon. Sumunod naman ang batang babaeng ito na nasa edad 4 hanggang 6 na taong gulang. At ang ikatlo, ang batang lalaking nasa edad 9 na taong gulang. Walang kahirap-hirap para sa mga batang ito ang pagbili ng sigarilyo sa tindahan na para bang candy lang ang kanilang binibili. Nakasaad sa Section 3 ng Republic Act 9211 o mas kilala bilang Tobacco Regulation of 2003 na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Pero sa kabila ng batas na ito, sa pag-aaral ng Department of Health noong 2009, napag-alaman na may mga batang nagsisimulang manigarilyo sa edad lamang na 5 taong gulang. Bakit nga ba natututong manigarilyo ang mga bata sa kanilang murang edad? Ano ang posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan? Yan ang aalamin natin dito sa On Call. Ay, naku, kaugnay po ng issue niyan. Makakasama natin dito sa studio si Ms. Cristina Lope Roselio, isang clinical psychologist, at si Dr. Maricar Limpin. Siya po naman ang presidente ng Philippine College of Chest Physicians. Siya rin po ang executive director ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Mga ma'am, mga doc. Yes. Unahin natin si Dr. Maricar Limpin, Alam po natin yung peligrong dulot ng paninigarilyo. Parang it's been well established, pero paano po kung sa murang edad pa lang nalululong na dito? Pag nalulong talaga ng maagang edad, ang nangyayari sa kanila ay nagiging regular smoker sila. Okay. And of course, habang kung mas maaga silang nalulong sa sigarilyo, ma-expect natin yung mga sakit na mas dumadating earlier on. So, kaya marami na kaming nakikitang mga doktor na nagkakaroon ng cancer at an early age. Mga 20s, 30 years old, they develop cancer o kaya inaatake na sila sa puso. Dok, yung circumstances po kasi natin dito sa Pilipinas, would you agree na napaka-conducive kasi to start young? Unang-una, mura sigarilyo, yes, easily right. accessible. Nakikita sa mga magulang, openly nagsisigarilyo. Yes, Saan ho nauugat itong problema natin tungkol dito sa environment for smoking? Yes, kasi parang ang nangyari sa atin, ang paninigarilyo is an accepted norm. Parang normal na siya sa atin. So, ang importante sa atin ngayon ay talagang iparating natin sa ating mga kababayan na ang paninigarilyo hindi siya normal. Hindi siya maganda, para sa health. Abnormal actually siya. It's a disease. Behavior. It's a disease. Hindi siya yung normal na ginagawa ng mga healthy individuals. Right. It's a disease. Kaya, Dr. Man, Roselio. una, syempre, let's dig deeper into it, Kasi pagka sa psikolohiya, sinasabi nga nila, merong kumbaga parang pagnanais na gawin dahil habit na di ba? Minsan nasimulan, sabi nga ni ma'am na nasimulan ng bata. Ito po, papakita natin meron mo mga nabibili kasi, Ito yung mga nakikita natin. Ito cigarette stick candy, Hindi natin pinopromote. Pero ito ay nangyayari na nakikita sa ng mga bata na obviously parang siyang sigarilyo Nabibili pero sa suking candy. tindahan. Yes, Napakadali. Paano epekto nun? Parang pinopromote mo sa mga bata na okay manigarilyo. Actually, hindi lang pinopromote. Makikita mo yung packaging pang bata So if you look at it, it's really like a candy. Yes, it is a candy. It is a candy. Pero yung pagka-package niya, it's a cigarette, So nakaka-inganyo. Sa Ingles, yung na-entice yung mga kabataan. And they think na ito ay okay. Okay lang, parang sinasanay sila Yes. Predispose. Actually, inaano sila yung, minamanipulate yung kaisipan nila. At ito, bahagi sa mga advertising, yung tinatawag na subliminal conditioning. Exactly. Subliminal conditioning. Parang i-condition yung utak ng bata na, okay to, gayahin mo yung tatay mo. Ito muna yung sa'yo, candy muna. Pero paglaki mo, totoo na. Ganun po ba yung mensahe nun? Inuunti-unti, ganun yung masakit doon. Tsaka, yung siguro magandang i-ano natin, partner, kasi pagka, syempre, nasimulan ng bata na nakikita rin sa magulang, Yes, di ba? right. Ano ho ba yung tendency na yung bata na rin mismo na yon maging smoker? Mataas ang Posibilidad. Posibilidad. Talagang, kumbaga, 1 foot in na yon Dire-diretso na yon. Kasi Alright. umpisahan mo sa candy, it's very
masarap siya, matamis, ano? Tapos, ma-associate mo yung sarap ng candy dun sa sarap ng paninigarilyo. Parang may need ba? Na, kasi di ba pag sabi nila, pag na ikaw ay na-hook sa sigarilyo, parang hirap talaga partner huminto, ano? Totoo. Mahirap talaga. Paano ba yun, ma'am? In your campaign, how do you do that now na, let's say, talagang hook na yung isang tao? Paano ho ba yung dapat na gawin para makapag-start na huminto? Well, unang-una, no, kailangan talaga maintindihan nila na magkakaroon talaga sila ng mga sakit at pwede silang mamatay sa paninigarilyo. Kaya nga importante sa atin yung picture-based health warning, no? Yung, kasi parang doon, sa mga Singapore, yes, no? Mga cigarettes. kasi it will give them the information na ito yung maaaring mangyari sa'yo. Ngayon, doon naman sa mga kabataan natin, no? Ito yung ano natin, lalo na doon sa mga mahihirap. Maganda talaga na itaas natin yung buwis ng sigarilyo. Syntax. Yes, right. Kasi para it makes the cigarette less affordable and less accessible to them. But in a way, tinutulungan natin sila na mailayo dito sa masamang bisyo na ito. Ma'am, hindi ho ba kaya, kasi dahil may mga sinasabi sila na kahit maglagay ka doon ng litrato doon sa pack, di ba, ng sigarilyo, Yes, minsan nadidesensitize lang dahil sa sobrang araw-araw namang nakikita, wala na silang pakiramdam, basta addicted na lang sila. Kaya nga ang Department of Health ay minumungkahi nila na yung mga pictures na yan, kailangan baguhin yan from time to time. So after mga 1 year, 2 years, kailangan baguhin Ibang yung... klase ng cancer Yes, iba naman ang picture ang makikita. Kasi talagang wala nang value yung palagi mong nakikita, yung same picture na Exactly. yun. Yes. Dr. Celio, at the home front, ano naman ho kaya yung pwedeng gawin ng mga magulang? Halimbawa, you discover that your 10-year-old kid is experimenting with the sticks. Paano ho ba yung behavior modification sa ganyan? And how do you deal with the teener You na naninigarilyo? Get angry. Yun ang number correct. one. We Parang cannot get angry. You cannot get angry with them. Okay. You cannot even say outright that it's bad. Okay. You just have to sit down with them, ask them Why they're doing why that? they're doing it, and how did they start doing it. no? Usually peer pressure, di ba, ma'am? Tama ba? Yes, oo. Nag-uugat din dahil minsan ikaw ay cool pag nakikita nyo na naninigarilyo. Pero in fact, paano ba, even in school, paano ba natin matatanggal yung ganong idea sa mga bata? Ako, simple lang eh. And I'm talking from experience. Pag inintindi mo, what's so attractive about smoking? It's because it simulates breathing eh. Di ba kadalasan sasabihin nilang, kasi pagod ako, kailangan seems ko, I need a natural, smoke. You know? Pero hindi eh. Ang hindi nila nare-realize is you can just do deep breathing, wala kang kailangang sigarilyo, makakapag-relax ka. No? Matatanggal Along ang with stress drinking mo. water. Yes. No? Pero hindi eh. Alam mo, cool, yung mga naka-attach doon na imahe, yun ang, that's what really makes it even more attractive. Minsan gaya-gaya lang naman di ba, yung mga Yes. bata. Dr. Limpin, have we gained the ground sa kampanya po natin? Well, I think we have, kasi at least ngayon, marami na sa mga Pilipino ang very much aware doon sa mga epekto ng paninigarilyo. Tsaka uso ho ngayon ang active lifestyle. Yes, right. health buffs na. And I'm hoping na with the Syntax na talagang sinusuportahan ng administration under our right, president. I think we are very hopeful na this yung Syntax bill natin ay maipapasa na talaga. Ma'am, isisingit ko lang yung, kanina kasi nag-uusap kami partner, meron siyang naisingit doon about electronic cigarettes. Yes, no? right. Gusto ko lang ipaalam kasi a lot of people think na ito magandang substitute, ito alternative para makaiwas sa sigarilyo. Pero, ano ho ang inyong palagay Yes, dyan? hindi namin nire-recommend ang e-cigarette. Number one, kasi hindi naman, walang study na nagpapakita na effective siya as an alternate, no? And then secondly, wala ring study na nagpapakita na safe siya na gamitin. So, para sa ating mga kababayan, huwag na lang ho kayong gumamit ng e-cigarette. Himinto na lang ho kayo ng paninigarilyo. Ako ho, from a smoker who quit, ang e-cigarette ho kasi nandun pa rin yung habit of Yes, puffing right. something, putting something in your mouth, parang hindi siya makakatulong partner. Sa tingin ko lang, opinion ko lang naman yun. Pero ano ho ba, may mga, effective na mga, like yung mga patches, na sinasabi na, effective ho ba yun? Oh yes, it is effective na makatulong para makapag-cope up yung naninigarilyo doon sa withdrawal symptoms. Pero pinaka-importante, I think si Ma'am Christina will agree with me, na kailangan talaga determinado yung tao na Willpower. huminto. Yes. So, kasi Yun ang lagi ko sinasabi, you make the decision and stick to it. yes, right.
Alright, any other thing that you would like Dr. to add? Roselio, po, siguro ho Doctor? sa mga magulang natin para matulungan yung mga bata na maiiwas na Paano kung Siguro sila from mismo? starting. Yun na Paano nga, yung magulang mismo? Yung magulang mismo, Ayun. kailangan huminto sila ng mga smoking habits nila. Tapos sila rin magpakita ng... Practice what you preach, ha? Ika Yes, nga, ganun, yes. ano? And then talk to the children. Kasi in my case, it really worked with my own children. Both declared our house a no smoking area. Smoke-free. Ayan. Alright, sana partner itong mga nagbebenta rin, ano, yung hindi lang magulang yan eh. Minsan nasa society na na-accepted nga kasi, no? Yung sa mga tindahan, meron bang pwedeng gawin na law or something na parang ordinansa man lang, di ba? Yes, sa Quezon City, Bawal no, oo. ay meron ng may ordinansya na kanilang dinidinig ngayon diyan sa Quezon City na sinasabi nila na yung pagbebenta ng mga candy in the form of cigarette or anything like laruan no in the form of cigarette ipagbabawal na, and precisely kasi it entice the children to smoke cigarette. Oo nga. Paging. Yan. Paging. Paging ang ating mga mayor. magigiting na mambabatas din. Sana Okay. itulak nyo na po yung isinusulong Ganito, yes. na syntaxes at saka yung Sabay-sabay tayo dapat dyan. picture warnings. Ano ha? Yes. Alright, maraming Si salamat po. Dr. Roselio, I understand may gustong i-announce lang. May libro Go, siya, go partner. ahead. Go ahead. Nice ko lang sanang imbitahan ng publiko pumunta sa book launch ng Disconnect the Filipino Comfort Women. Ito'y igaganapin sa UP CSWCD sa March 8, 2:30 to 4 in celebration of the International Women's Day. Alright. Sponsored by UP Sigma Alpha Sorority and the Department of Women and Development. Maraming salamat Salamat. kay Miss Cristina Lope Roselio at kay Dr. Mari Carlin Pin. Thank you. Thank you po. Thank you.